yung logic, ginagawa nila tayong tanga eh. Ginagawa ho nila tayong alam niyo ho yun, yung anturing sa atin, mga hampas lupa tayong lahat eh. Na tayo nasa ibaba, na wala na po tayong kapag-asa pa. Na hindi, kahit na magreklamo ka, maglupasay ka, wala na, hindi ka na pa nakikinggan eh. Maifif. Bakit naging 51 billion? Ano paliwanag ninyo? Ano mathematics dyan? It's too complicated at masakit sa dibdib. Kung iisipin natin ang malaliman mga kapatid, may problema tayo dito po sa sistemang ito. Pero yung problemang yan, mukhang gusto yata ng mga mambabatas. Alam nga naman din nila alam yan. Sisisihin mo PhilHealth? Di palitan ang mga namumuno at palitan ng competent. Hindi po ba? Mga kapatid, there's really something wrong. And sorry po, muli ako nagpapasintabi. Sabi nga natin, di ba baby girl, kung maaari lang medyo magpakahinahon tayo sa ating mga salita, sa ating mga gagamitin. Pero talaga, anak ka ng talaga naman baby girl, di po ba? Opo. Mukhang ang numero uno talagang problema po sa bayan na ito mga kapatid. Hanggang ngayon, yun pa rin ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil yan pong problema ng mga guro na iyan ay hindi rin po natin maitatanggi. Yung pong kakulangan ng benepisyo ay maaari pong isandal na naman sa pangangatwiran na walang pera ang gobyerno. Kulong na yan! Walang pera ang gobyerno. Yan na lang po lagi ang ating pong naririnig. Kaya nga ngayon napapanahon din mga kapatid, nabasahin niyo po ang column ni kaibigang Jaris Bondoc sa The Philippine Star. Good morning! Ang title nito ay Government Cheats PhilHealth 2 times each year. Gotcha! Column today at ito ho ay may kaugnayan pa rin po sa benepisyo dapat na naibibigay po ng PhilHealth sa mga Pilipino at ang kaukulang pong obligasyon ng Estado na ponduhan ang PhilHealth. Sana po hindi tayo magsawa sa isyong ito, baby girl ha. Today, it's Government Cheats PhilHealth 2 times a year. Ang ganda po ng kanya rin paliwanag dito, mga kapatid, yung obligasyon po ng Estado matapos kolektahin yung pong tinatawag na sin taxes at yung pong bahagi po ng kita ng PAGCOR at ng PCSO at yung pong kung sakasakaling magkukulang, dapat inaabonohan ng Estado. So far po, ang total na po na utang ng gobyerno sa kanya pong obligasyon sa PhilHealth ay 356.6 billion pesos na. At dito nga mga kapatid, ang binabanggit po nitong si Sir Jarius, isa niya, kung bakit po humantong din sa gantong kalaki ang utang ng Estado sa PhilHealth. As of June 30, 2025, ika niya, PhilHealth has 37,041,945 direct contributors, meaning yung mga nagbibigay po ng buwan ng kontribusyon, and 996,436 dependents ng mga direct contributors, plus 24,477,099 na indirect contributors and 16,702,402 dependents. That's total 106,217,882 Filipinos that the administration cheats. FM. Yan po ang kanyang paliwanag sa kanyang column today sa The Philippine Star. Kahapon nakapanayan po natin si Dr. Domingo, ang ating pong spokesperson ng DOH Baby Girl, tungkol nga po dito sa usapin po ng MAIFIF guidelines, at kami po lubos na nagpapasalamat sa kanyang haba ng pasensya sa ating po mga katanungan. Bubuo daw po sila ng guidelines. So natanong din natin na bakit ba napaka-komplikado nitong kwentada po sa PhilHealth benefits. Hindi ba pwedeng ma-simplify na lamang ito? Halimbawa, ika po natin, kasi
Alam po naman po natin, di ba, kapag kayo po ay indirect contributor, meaning talaga pong mahirap ang pamilya, wala pong pang-ambag, aabunuhan ng Estado. At kapag po sila ay nagkasakit at na-confine sa mga pangkaraniwan po lamang basic na mga serbisyo at mga common na mga kwarto o wards, wala talagang babayaran. At yan po ay ating pong lubos na ikinagagalak. Pero kapag po nga nasa gitna ka o middle class at ikaw ay particular direct contributor, meaning all your life nag-aambag ka dito, pero pag nagkasakit ka at ikaw ay mataon na obligadong kumuha ng pribadong kwarto, iba na ang usapan. So, depende po yan ha. Si Chacha may experience, ako may experience. Ito po namang si JB Garganera, sabi niya 35 years na ako miyembro niya. Siya din po may experience na ang naibabawas lamang basically sa iyong bill halos 10%. Meron kang bill mga kapatid na daan-daan libo, ang ibabawas lang 26,000 pesos. Sabi ko, hindi ba pwede magkaroon na lang ng parang simplified na komputasyon at patakaran ng PhilHealth? Halimbawa, kung meron kang gantong haba ng panahon ng pagbibigay ng contribution at ito ang rate ng iyong contribution, kapag sumapit sa takdang panahon, maaaring ang benepisyo makukuha mo sa bawat confinement mo kasi nagtrabaho ka ng 20 anyos, halimbawa girl, hindi ka naman siguro masakitin ng mga panahong iyon. So pagkatapos mong magsikap, magsakripisyo, at ikay laging nagpupuyat at nagpapagal, nalilipasan ng gutom para ka kumita para sa iyong pamilya. So eventually po, di ba? You sacrifice your health to gain a little wealth para sa iyong pamilya. And eventually, you will have to spend all of those wealth na kakaunti lang to regain your health. Yan po yung parang cycle, no? So ngayon, sa panahon na kailangan mo na ng tulong nitong iyong inaambagan, kakapranggot lang. Baka pwedeng magkaroon tayo ng halimbawa, parang itong mga health card. So pag na-confine ka sa isang taon, meron kang maximum 500,000. Meaning ma-confine ka, kung less than 500,000 yan, wala ka nang babayaran. Simple, di ba? Hindi yung nagtataka ka bakit ang liit lang? Ganito, ba't ganito? Ang daming paliwanag sa'yo ng ospital, masyadong komplikado, ang sakit ng batok mo. Sige na nga. Bakit hindi ho natin gawing parang health card? Di ba health card taon-taon, nagre-renew ka, nagbabayad ka fix, pero hanggang dito ha, kapag lumampas dyan, di na namin sagot. Okay. So bigyan mo, 300,000 halimbawa. Pag na-confine ka, 300,000, below 300,000, libre ka na. Wala ka nang babayaran. After all, magbebenepisyo ka na kasi nag-ambag ka naman eh. Alam mo, mas madali ang suggestion mo. That is my suggestion yesterday. Madali yan. Baka daw pwede. Ano sabi niya? Oo. Pinag-iisipan namin yan at tatawaging PhilHealth Plus. Oo, yun daw. Kung sakali man. This year daw yan, pinamamadali na ng Pangulo. tatawagin daw PhilHealth Plus. Tama. Pwede para ganun bagang ang gawin produkto ho, di ba? Parang bumili ka ng isang Tide na sabon, panlaba. Tama? Oo. Meron siyang dagdag na mga pantanggal ng mancha. Ay, di ako nagta-Tide Speed ang gamit ko. O kaya, di parang sabon, di ba? Parang Tide Ultra. Yan. Nga may plus. Kumbaga energy drink. Tama, mayroong plus. O kaya Brum Brum. Brum Brum Plus. May Brum Brum Plus. You know what I'm saying? Pag plus, ibig sabihin, mas pinaganda. Okay. Oo. Bakit ganun? Ba't kailangan pa ng plus? PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, wala ng plus. Hindi po ba? Kaya ako, sinong gaganahan mag-contribute dito sa depektibong style, sa depektibong sistema nito pong Universal Healthcare Law na ito na siyang bumuo sa PhilHealth at siya pong governing law sa PhilHealth. Hindi ba? Napaka-komplikado na naman. Lagi na, parang sa taxation natin, pinaka-komplikado sa buong mundo. Tanungin mo, tayong lahat, sa mga negosyo, pinaka-komplikado.
Hindi po ba? They make it so complicated for Filipinos. Okay, ganun talaga. Kumbaga, partner-partner. Komplikado ang gobyerno, komplikado ang sistema. Ganun yun. Oo. So we have to oo. simplify government. Oh, para simplify din ang lahat. So, paano natin isi-simplify ang gobyerno? We privatize. Yan! Di na-simplify mo. Tapos, bubuwagin mo na ang kongreso niyan. Para makabawas din tayo siguro ng I mean, gastos. Hindi ba? Oo. And then ito nga po, no? Sorry, napunta ako sa PhilHealth. Tama. Kasi nga po, benepisyo ang pinag-uusapan natin dito eh. Kaya Kasama nga- yan sa concerns sa mga Pilipino. Di ba? Kasama yan. Kasama din sa araw-araw na panalangin. Lord, wag po ako magkakasakit. Ang Kaya, mahal po magpa-hospital dito. Hindi ka naman din siguro magsasawa sa kakabanggit na sa halip na direktamenteng ponduhan ng Kongreso, ng state, ng estado, ilagay sa NEP, klarong-klaro yung utang ng gobyerno po sa health insurance natin, kung saan-saan dinadala. At ang sinasabi, kasi hindi pa nagagawa ng PhilHealth, kasi ang problema sa PhilHealth, di ayusin ninyo ang PhilHealth. Nakita mo yung katwiran nila even dun sa deliberasyon. Dahil daw ang PhilHealth hindi nagagawa ang kanilang tungkulin. Dahil daw ang PhilHealth ay may mga pagkukulang. Exactly. Kung ganun po ang inyong logic, kayo pong kinakailangan buwagin. Kasi hindi nyo nagagawa trabaho nyo eh. My point. Oo. Tama. Hindi ba? Kaya nagkaroon ng maifip dahil hindi daw epektibo ang PhilHealth sa pagbabayad, sa pag-assure na talagang kanilang matutugunan ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino. Gusto man po nating maging masyado kahit papaano mapagtimpi sa ating mga salita. Talaga namang, Anak ka ng pu! di ba? Kasi yung logic, ginagawa nila tayong tanga eh. Ginagawa ho nila tayong mga, alam niyo ho yun, yung anturing sa atin, mga hampas lupa tayong lahat eh. Na tayo nasa ibaba, na wala na po tayong kapag-asa pa. Na hindi, kahit na magreklamo ka, maglupasay ka, wala na, hindi ka na pa nakikinggan eh. Maifif. Bakit naging 51 billion? Ano paliwanag ninyo? Ano mathematics dyan? Ngayon, ipauubaya mo daw sa mga, ang sabi sa desisyon ng mga social worker. Hindi natin minamaliit ang kakayahan, sabi sa akin, brother. Kasi gantong halaga ang pinagpapahanda. Hindi ba? Sa kanya. Sabi ko, hindi, huwag mong isipin yun, gawa natin ng paraan to, magagawa ng paraan yan. Importante, mailipat ka muna kaagad-agad kasi kailangan kang operahan, sabi nga ng doktor mo. Basically po, kagaya niya. Yun ang kanyang problema. At marami pang iba, di po ba? Na pag sinintensyahan ka ng doktor mo, ito ang sakit mo, may lung cancer ka, kailangan ka operahan kaagad sa iyong baga. Sabihin sa'yo, Dok, mga magkano bang kakailanganin? Yun agad ang tanong mo eh. Kung kakayanin ba ng inyong pamilya? Pag binigyan ka ng gantong halaga, parang sintensya sa'yo eh. Parang kapag hindi mo yan na-produce, hindi ka ma-ooperahan. So ikaw ngayon, kumahog, di ba? Tawag ka ng kaibigan, hanap ka ng koneksyon para makakuha ka ng guarantee letter. Okay, fine. May pakinabang po kahit papaano. Di ba? But they decide magkanong pera ang ibibigay sa'yo. Pera mo. Pera ng bayan. But they decide kung magkano matatanggap mo. Tama? Girl? Tama. Silang nagdedesisyon. Hindi ba? Oo. Sige. Wala na raw guarantee letter. Okay, fine. So ngayon, saan ka pupunta? Ang sabi po ng DOH, bubuin pa rin po yung guidelines. But basically, punta ka doon sa social worker. Okay. So siya ngayon, magdidesisyon. Hango saan? Anong kailangan mong dokumento? Kung middle income earner ka, paano? Di po ba? Paano yon? Ano ang hangganan para sabihin ng isang social worker na ikaw, Ginoong Erwin Ocaña, pwede makatanggap ang nanay mo ng 200,000 piso? O sasabihin niya,
meron lang po kasi akong level ng maaari kong desisyonan. Tama? Tama. Paano kung ang kailangan ng isang middle income earner ay 1 million? Yun ang kailangan niya. At hindi niya kaya yon. Kasi hindi naman sila mayaman. Middle income lang sila. May kotse, hulugan, may bahay, hulugan, nag-aaral sa kolehiyo, sa pribado, pero nahihirapan. Paano yun? Sabihin ng social worker, punta na po kayo sa taas. Eh di ganun din. It's too complicated at masakit sa dibdib. Kung iisipin natin ang malaliman mga kapatid, may problema tayo dito po sa sistemang ito. Pero yung problemang yan, mukhang gusto yata ng mga mambabatas. Alam nga naman di nila alam yan. Imposible namang hindi nila alam. Pero hindi nila sinusolusyonan. Dahil pag sinulusyonan nila yan at nilagay nila lahat ng pondo sa PhilHealth at binuwag nila yung MaIFIP, paano na sila makakaepal? Hindi bawal ba? na umepal? Uy, kayo ba'y naniniwala na talagang di na sila makakaepal? Dahil dun sa provision na inilagay po dyan sa 2026 GAA. Matagal naman na silang bawal umepal talaga, di ba? Hindi ba matagal naman na nasusulat, nasasaad sa batas? Ginagawa po ba nila? Hindi rin naman. Alam nyo, muli ako po yung nagpapasintabi dito po sa ating ganito pong uri ng diskusyon and passion sa isyong ito. Pero kailan ito maitatama? Di po ba? Sisisihin mo PhilHealth? Di palitan ang mga namumuno at palitan ng competent. Hindi po ba? Mga kapatid, there's really something wrong. And sorry po, muli ako nagpapasintabi. Sabi nga natin, di ba baby girl, kung maaari lang medyo magpakahinahon tayo sa ating mga salita, sa ating mga gagamitin. Pero talaga naman, baby girl, di po ba? Opo. Mukhang ang numero 1 talagang problema po sa bayan na ito, mga kapatid. Hanggang ngayon, yun pa rin ang gobyerno ng Pilipinas.